So yun, welcome, welcome to the channel, Word is Christ YouTube channel. So, sa mga oras pong ito, ating pagbubuli-bulayan ang salita ng Panginoon. Ang topic po na ating pagbubuli-bulayan ngayon is all about the greatest love. Ano ba tong greatest love na ito? Alam ko may awit, na the greatest love of all. But, that is a human love. What about the greatest love that came from above, came from God? Yun po ang ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid. Pero bago po tayo magpatuloy sa atin pong pagbubulay-bulayang aral sa mga oras pong ito, tayo po may manalangin. Tayo po may manalangin. Laki ng Diyos, Ama, sa mga oras pong ito, aming inilalapit ang aming mga sarili. Amin pong inilalapit ang aming pag-aaral na ito na aming gagawin, muling pagbubulay-bulay ng inyong mga salita na siya ninyong ipinanukala sa amin na gawin naming mainam palagi upang nang sa manatili ang init ng inyong pag-ibig sa amin. Aming inaanyayahan ng Banal na Espiritu na may pangunahan po kami sa pag-aaral na ito at naway makita namin at maramdaman namin ang presensya at pagmamatnubay ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat dakilang Diyos sa pagdinig sa aming samot namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun po So, the greatest love. Ano po ba ito? Alam kong marami na kayong narinig ng mga pangaral, mga sermon, mga Bible study. Pero ano tong greatest love na ito, mga kapatid mo? Ano tong greatest love na dumating sa atin nagmula sa Diyos? Everyone is looking for a love. Real love, everlasting love, unconditional love. But the greatest love, love ever shown is not found in human relationship. So yun po, mga kapatid, hindi natin natagpuan sa anumang relationship, in human relationship, yung greatest love. Sabi is, but in God, the love of God revealed through Jesus, Jesus Christ. Today, mga kapatid, we walk, we will talk, we will study, through scriptures to understand how deep, how deep, and powerful and personal the love of God truly is. So, umpisahan po natin yung ating pag-aaral ng ating Biblia. Dito po sa ating eSword. Pag-aaralan po natin itong eSword Bible. Sabi po dito is sa John 3:16. John 3:16. Sabi ito, sapagkat gayon na lamang ang sinta ng Diyos sa sanglibutan. Yun yung mga kapatid, walang exception dito sanglibutan. It means the entire humanity, na ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang, ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid? So, buhay na walang hanggan ang iniaalok sa atin ng Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, the greatest love begins, with God. So, sa Panginoon, nagsisimula, yung greatest love. Walang anumang greatest love na nagsimula sa atin sapagkat tayo ay walang kakayahang umibig na kagaya ng Diyos. He so love, na mapagmahal ang ating Panginoon. Not a select. Hindi niya pinipili lang kung sino yung dapat niyang mahalin. Not righteous, hindi lang yung matuwid, yung kanyang minamahal. Hindi natin kailangang lumapit sa Diyos na kailangan matuwid na tayo bago tayo ibigin, bago tayo mahalin ng Diyos. No.
kahit na makasalanan tayo, pwede tayong lumapit sa Diyos sapagkat pinili tayo ng Diyos, tinatawag tayo ng Diyos, binigay ng Diyos ang kanyang bugtong anak para sa ating salvation. Ano po? But those, the world, ano po, He is love not just spoken. Ano po? His love is not just spoken. Hindi lang sinalita yung pag-ibig ng Panginoon. Ano po? It's shown. He gave His only begotten Son. Ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak ang pag-ibig ng Ama sa atin. Ano po? Love does not give. No? Love does not give, sabi, it is not love at all. So yun po, yung pag-ibig na walang pagbibigay is kailanman hindi ma-qualify as love. Ano po? It's, yung pag-ibig is, it requires sacrifice. Ano po? Required yung sacrifice kung talaga tayo ay nagmamahal. No? At the heart of the gospel is God who loves us so much. Ano mo? Too much love ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. No? Too much love to leave us lost. Ano po? Sa sobrang pagmamahal sa atin ng Panginoon, hindi niya maatin na tayo ay mawala. Ano po? Waglit sa kanyang piling. Ano naman po yung dahilan kung bakit tayo bilang mga tao ay nawaglit, kumbaga nawala yung connection natin sa Panginoon? Ano tong mga dahilan na ito? Ano po? One of this is makikita po natin sa ano po? Isaiah 59 verse 2. Isaiah 59 verse 2, sabi dito, kung kundi ipinagpapahiwalay ng inyong mga kasalanan, ano po, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya ay huwag makinig. Ano po? Ano yung nagtakatakip? Ano yung nagkukubli, mga kapatid, ng ano yung nagsiseparate sa atin sa Panginoon? Ano yung nagsiseparate, nagkakaroon ng wall? Ano po? Sa pamamagitan ng kasalanan. Ano po? Love is powerful, but sin is a destructive object, destructive sa ating mga pag-iisip. Ano po? Sin separates us. Ano po? Through our God. Ano po? It separates us sa ating Panginoon. It creates a wall between us and God. Ano po? So, yun yung ginagawa ng kasalanan sa ating mga puso't isipan. Inilalayo tayo ng kasalanan sa ating Panginoon. Naglalagay ito ng barrier sa ating paningin at sa paningin ng Panginoon. Kaya po, mga kapatid, not because God stopped loving us, hindi tumigil ang Panginoon sa pag-ibig sa atin, but because of sin is opposite of His nature. So, yun po, yung kabaligtaran ng kaluwalhatian ng Diyos, ay ang kasalanan ang nagbibigay ng hadlang upang tayo ay maabot ng Diyos. Hindi ko sinasabing hindi tayo maabot ng Diyos, because nagkakaroon ng barrier, nagkakaroon ng dahilan ang Diyos upang tayo ay huwag mapakinggan. Upang tayo ay huwag niyang kalingain. Pero hindi tayo tinatalikuran ng Diyos. We are not separated by God's hatred, but by our own rebellion. So, yun po, mga kapatid. Minsan, yung rebellion natin sa Panginoon, yung pagwawalang bahala natin sa kanyang mga kautusan, pagwawalang bahala natin sa pag-ibig niya, pagwawalang bahala natin sa mga pagpapatawad na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, ay nawawalan to ng saysay sa pamamagitan ng kasalanan. Sa pamamagitan ng mga nagagawa nating kamalian sa ating buhay na hindi natin pinagsisihan. Kaya't napaka-importante, mga kapatid, na tayo po ay magsisi,
tayo ay manumbalik sa Panginoon upang nang sa gano'n ay mahawi ng Panginoon yung pader na dinudulot ng kasalanan, ano po. So, the human condition, ano po, ay matatagpuan natin sa Romans 3. Ano po? Romans 3:23. Romans 3:23. Sabi dito, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga. So lahat nangagkasala, walang exemption dito mga kapatid. Lahat po tayo ay nagkasala. Kahit pa yung mga apostol, kahit yung mga propeta, yung mga hari, yung mga judge na sinaunang panahon pa ng Biblia ay nagkasala, walang sino man at hindi nagkaabot, sabi dito, sa kaluwalhatian ng Diyos. So ito yung kalagayan natin mga kapatid, ni isa sa atin, walang ni isa sa atin sa nabubuhay sa panahon ito, walang nakaabot, doon sa pamantayan ng Panginoon. Sabi dito sa Romans 3:23, no one is exempted, all have sinned, we are all fall short, to the glory of God. The greatest love is not offered to the deserving. So yun po yung isa sa napakagandang strategy ng ating Panginoon. Ino-offer niya yung greatest love, hindi doon sa deserving lang, pati doon sa mga hindi deserving, pati doon sa mga dukha, makasalanan, kriminal, as long as na tayo magsisi, acknowledge natin ating mga kasalanan, i-acknowledge natin na tayo ay kailangan natin ang tagapagligtas, kailangan natin ng ating Panginoon, the greatest love is not offered, in the deserving, but to the guilty. So yun nga po mga kapatid, if we are guilty, ino-offer sa atin ng Panginoong Hesukristo yung kanyang sarili. Before we can appreciate God's love, we must admit our need. We are a sinner. We must admit that we are a sinner. Isuko natin ang ating sarili sa ating Panginoon, who cannot save ourselves. We are sinners who cannot save ourselves. Yun po yung kalagayan ng mga tao. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kailangan natin ng tagapagligtas. Kailangan natin ng ating Panginoon na tumawag tayo sa Kanya, isuko natin ang ating mga sarili sa Kanya, magpasakop tayo sa pag-ibig ng Diyos, sapagkat kung wala ang ating Panginoon na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, walang kaligtasan. Ano mang gawin natin na pagsisisi, kung hindi dumating ang ating Panginoon tagapagligtas na nagbubunang dugo sa krus ng Kalbaryo, ay walang saysay ang ating mga pagsisisi. Kaya dapat tayo magpasalamat, dapat i-celebrate natin ang kasiyahan na tinanggap natin mula sa Diyos. Yung pag-ibig ng Panginoon ay nade-display o ipinakita niya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Sabi po dito sa Romans ulit, Romans 5:8, Romans 5:8, sabi po dito, datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. So yun po mga kapatid, napakamapalad nating mga nilalang, sapagkat tayo nilalang ng Diyos na kanyang kawangis. Sabi po is, itinagubilin niya sa atin ang kaligtasan. But God commended His love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. So hindi nangangailangan ng kaligtasan yung matutuwid na tao. Hindi nangangailangan ng kaligtasan yung mga banal, sapagkat banal na sila. Ang nangangailangan ng kaligtasan ay tayo yung makasalanan. I-acknowledge natin, isuko natin, magpasakop tayo sa ating Panginoong tagapagligtas. Here is the proof. Itong talata na to is a proof that God loves us. God didn't wait for us
to clean up ourselves. Ano po? While we were still sinners, ano po? Christ died for us. The cross is not just a symbol of human worth. Ano po? It is a symbol of divine love. Ano po? Jesus did not die because we were lovable. Ano po? But because He loves us. So yun, namatay si Kristo. Hindi dahil karapat dapat tayong mahalin. Ano po? Kundi namatay si Kristo dahil minahal niya tayo. Ano po? Dahil nais niyang iligtas tayo. Dahil nais niyang makasama natin siya sa kanyang langit na bayan na inihanda para sa atin. Ano po? Nais ng Diyos na ibigin tayo. Ayaw man natin o gusto. Ano po? Inibig tayo ng Diyos at wala tayong magagawa na para tanggihan. Ano po? Pwede natin tanggihan ang pag-ibig ng Diyos. Pero wala tayong kakayahan na ichapuera, kumbaga baliwalain yung ini-offer ng Diyos para sa atin dahil sa ayaw man natin at gusto, tanggapin man natin o hindi, nakalaan yung pag-ibig na yun, nakalaan yung kaligtasan na yun para sa atin. Ano po, kung ayaw natin, well, nasa atin lang yun. Ano po, anong pipiliin natin? Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos o distraction sa dagat-dagatang apoy? Ano po? So, we receive the love of God. Ano po? We receive the love of God through His Son, our Lord Jesus Christ. Ano po? Sabi sa John 1 verse 12, I think. Yeah. John 1 verse 12. Sabi dito, datapwat ang lahat ng sa kanya'y magsipagtanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Wow! What a love that God give us. Ano po? Ano? But as many as receive Him, sabi po, to Him give the power to become the sons of God. Ano po? Kayo na lamang yung pag-ibig sa atin ng Panginoon. God's love is offered to all. Ano po? But it is experienced only by those who receive Christ. Ano po? In-offer ng Panginoon ang pag-ibig. In-open niya para sa lahat. In-open niya ang door of love. Ano po? And forgiveness and mercy and salvation para sa lahat. Open para sa lahat. Pero ito ay matatanggap lamang at may experience lamang nung mga taong tatanggap kay Kristo. Tatanggap kay Kristo bilang conqueror, bilang redeemer, bilang salvation. Sabi ng Panginoon, He is the Alpha and Omega, the author and the finisher of our faith. Ano po? Love must be accepted through Christ. Ano po? Through Jesus, we do not just get forgiveness. Ano po? We become children of God. Ano po? Children of the Most High. Ano po? The greatest love not only saves us from sin, ano po, but brings us to the family. To the family of what? To the family of the holy. Ano po? Magiging kabahagi tayo ng langit. Magkakaroon tayo ng bahagi. Ano po? Sa puno ng buhay na nagpubunga ng 12 prutas every month. Ano po? Sabi sa Isaiah 66, ano po? Yung puno na to nagbubunga ng 12 kind of fruits
And then yung dahon nito ay nagbibigay ng kagalingan. Ano po? And then sabi doon, every month, no, pupunta tayo doon to gather the fruit. And then every week pupunta tayo doon to worship our Lord and Savior Jesus Christ and the Father and the Holy Spirit. No? Napakasayang settings ng langit na inaalok sa atin ng Panginoon. Ano po? Love's invitation for us is matagpuan po natin sa Revelation. Ano po? Revelation 3:20. Revelation 3 verse 20. So, makikita natin, mga kapatid, kung gaano karurok na po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi po dito, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kaniya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. So, napaka ganda ng iniaalok sa atin ng Panginoon, yung invitation sa atin ng Panginoon. Although, supposedly dapat yung nag-i-invite is nasa loob, pero ang Panginoon, nag-i-invite siya, ano po, pero siya yung nasa labas. Ano po? So, nag-i-invite siya sa atin na papasukin natin siya sa ating puso. Papasukin natin sa ating tahanan, papasukin natin sa ating iglesia, papasukin natin sa ating community, ano man yung ginagawa natin, papasukin natin ang presensya ng Diyos. Ano po? Behold, I stand, sabi, at the door and knock. Ano po? Jesus is not distant, no? Hindi malayo sa atin ng Panginoon. Nasa pinto lang. He pursues, He knocks. Ano po? The salvation is not force. Ano po? The salvation is not force. It is freely given to us by our Lord Jesus Christ. Ano? It invites us. Ano? God of the universe waits at the door of the human heart. So, buksan po natin ating mga puso. The question is not whether Christ loves you. Ano po? It is whether you will open the door. So, yun po yung katanungan, mga kapatid. Willing ba tayong buksan ang pintuan para papasukin ng ating Panginoon sa ating mga puso, sa ating mga isip, sa ating pamilya, sa ating tahanan? Are we willing, ano po, to open the door and let Christ in to us? Ano po? Let Christ supper with us. Ano po? Na makasalo natin ang Panginoon. Ano po? Sa ating pananampalataya, pagtanggap. Ano po? Mga kapatid. So, it's your choice. It's our choice. If we will open the door or let it shut. Ano po? Pananatilihin ba natin sarado o bubuksan natin? Ano po? Love that changes us. Ano po? Is Christ's love. God's love. Sabi po sa Galatians 2 verse 20. Galatians 2 verse 20 ay ganito. Ayan po. So, ito. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ano po? At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Sabi, na pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig, ano po, at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Praise God. Praise the Lord. Ano po? Sabi ng Panginoon, sabi is, I am crucified, with Christ. Nevertheless, ano po? I live, yet not I, but Christ liveth in me. So, kapag tinanggap natin si Kristo, pinapasok natin si Kristo sa ating mga buhay, mga kapatid, hindi na dapat tayo
Hindi na dapat natin nakikita yung sarili natin sa sanlibutan. Ano po? We must distance ourselves, we must separate ourselves sa sanlibutan na gumagawa pa rin, nagpapatuloy sa kasalanan. Ano po? Kapag tinanggap natin ang Panginoon, we must acknowledge, ano po, our transformation is through Christ's saving blood. Ano po? The greatest love is not only saves us, ano po, it transforms us. Ano po? When Christ lives in us, we are no longer live for ourselves. Hindi na tayo yung dapat na nakikita. Dapat nakikita si Kristo sa ating buhay sa oras na tinanggap natin ang Panginoong Kristo. Ano po? The Christian life is not all about trying harder. Ano po? Hindi natin kailangan na magpakahirap pa para tanggapin tayo ng Panginoon. Lumuhod lang tayo. Manalangin, magsisi. Ano po? Not trying harder but about Christ living, ano po, through us. So sa pagtanggap lamang natin sa ating Panginoon, pagsuko, pag-surrender, bibigay ng ating will sa Kanya upang i-manage niya ang ating buhay. We live by faith in the one who loved me, who loves us. We live by faith in Christ, and give Himself for us. Si Kristo na nag-alok sa atin, nagbigay sa atin, nag-provide sa atin ng salvation, siya ang ating sentro dapat ng ating buhay, ating pamilya, ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw. So that is the greatest love. The greatest love is not just a doctrine, a person, and His name is Jesus Christ. So may appeal sa atin lahat, mga kapatid. Have you accepted His love? Have you accepted Jesus Christ? Have you opened the door? He knocks. He always knocks. Every day, every time. The Holy Spirit is calling. Will you open the door? Will you let Christ live in you? Will we let Christ live in us? Will we invite Christ in? Through you and change your life forever? Tatanggapin ba natin si Kristo? Papapasukin ba siya sa ating tahanan, sa ating mga puso? I-invite ba natin siya? I-invite ba natin ang Holy Spirit? If you say yes, mga kapatid, that's amen. The greatest love is waiting for us. Say yes sa pag-ibig ng Panginoon. Say yes na tayo ay pinukaw. Tayo ginising, tayo inagaw ng ating Panginoon sa tiyak na kamatayan na gawa ng separation sa pamamagitan ng kasalanan. We invite, the Holy Spirit, we invite Christ to come into our life. We must experience, I really love to experience the love of Christ in me. So, sa mga oras na ito, mga kapatid, alam man ang ating ginagawa, alam man ang ating sitwasyon, alam man ang ating mga problema, suliranin, dapat po tayong lumuhod, tanggapin natin ang ating, i-acknowledge natin ang ating mga kasalanan, i-acknowledge natin na tayo ay makasalanan, isuko natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon na nananawagan sa atin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pagkakataong ito na kami ay nakapagbulay-bulay. So mga kapatid, sa oras pong ito, tayo po ay so yun po, yun po yung ating maiksing pag-aaral, to reflect the love of Christ, to reflect the love of our beloved Father in heaven, to reflect, to invite the Holy Spirit with us. Salamat po sa inyong pag-tune in. Salamat po sa inyong pagsama sa akin. Bagamat maiksi ang ating pag-aaral, ito po ay makabuluhan naman, at
I believe na tayo po ay nakapulot, naka-revive ang ating pananampalataya, na-revive ang ating pag-ibig sa Diyos. Maraming salamat po sa inyong pag-tune in, pagsama sa akin sa mga oras na ito. At God bless po sa ating lahat. Ito po si Brother Joe. Muli nagpapasalamat at hanggang sa muli.